Hart ang naging breadwinner ng pamilyang Santos matapos mamatay sa isang disgrasya ang kanyang ama. May 5 siyang kapatid at ang isa rito ay may sariling pamilya na. Nagtatrabaho bilang isang serbidora si Hart sa isang high-class hotel restaurant. Maganda at makinis ang balat ni Hart at naging asset niya ito sa trabaho. High school lamang ang kanyang natapos, ngunit agad siyang nakapasok sa mamahaling restaurant na yun dahil sa kanyang angking ganda at katalinuhan. Naging maganda ang takbo ng buhay ni Hart dahil kontento na siya sa kanyang kita buwan-buwan. 30,000 buwan-buwan ang sahod na natatanggap niya at hindi pa doon kasama ang tip na natatanggap sa mga customer. Nakakapagbigay siya ng halos 20,000 sa kanyang magulang at naitabi niya ang 10,000 para naman sa kanyang sarili. Balak ng 27 anyos na dalaga na bago mag-30 anyos ay may sariling negosyo na siya upang tuluyan ang mag-retire bilang serbidora sa nasabing restaurant. Libre lamang ang kanyang tinutuluyan, pati na ang pagkain dahil cover ito ng kumpanya. Ngunit kahit gaano pa kalaki ang kanyang sahod, ay naaalibadbaran pa rin si Hart dahil sa mga titig ng mga customer sa kanya. Sobrang ikli kasi ng kanyang palda at halos makikita na ang kanyang dibdib dahil sa nipis ng tela ang kanyang sinusuot. Layunin ng restaurant na makahakot ng mayamang customers, mapababae man o lalaki. Halos wala na ring damit ang mga lalaking kasama ni Hart, kaya naman puno araw-araw ang lugar na kanilang pinagtatrabahuan. Isang araw, habang naghahanda si Hart para sa kanyang trabaho, ay biglang tumawag ang kanyang ina. Nagtataka si Hart dahil wala pang 1 linggo mula nang padalhan niya ng pera ang ginang at tumatawag na itong muli. Ano kayang kailangan ni nanay? Naubos na kaya ang 20,000 na pinadala ko? Tatawag lang naman ito kung kailangan ng pera eh. Bulong ni Hart at sinagot ang tawag. Hart, anak! Sigaw ng ginang sa kabilang linya. Mabilis na nailayo ni Hart ang cellphone sa kanyang tenga dahil sa sigaw ng kanyang ina. Nay, anong nangyayari? Bakit kayo sumisigaw? Anak, ang Kuya Victor mo! Nadisgrasya ang Kuya Victor mo! Ano? Anong nangyari? Paano? Nasaan si Kuya? Nanginginig ang kamay ni Hart habang umuupo sa sofa malapit sa kanyang kinatatayuan. Papunta na kami ng ospital, anak. Tulungan mo kami, Hart. Ubos na ang perang pinadala mo. May konti akong naitabi rito pero kukulangin to. Sige po, ipapadala ko na lang sa bangko ninyo. Balitaan niyo po ako, Nay. Sige, Hart, anak, at malapit na kami. Kaagad binaba ang tawag sa kabilang linya at nanginginig pa rin si Hart habang tiningnan ang kanyang perang naipon sa digital bank niya. Inubos ni Hart ang kanyang 80,000 na ipon at kaagad pinasa sa bangko ng kanyang ina. Lumuluha pa si Hart matapos magbigay ng resibo ang kanyang digital bank at napapikit na lamang dahil sa kaba. Ang Panginoon ko, huwag naman sana. Ang bata pa ng kuya ko. Sana wag siyang matulad sa papa ko. Taimtim na dasal ng dalaga at kaagad uminom ng tubig. Nang makita ni Hart ang orasan ay mabilis siyang lumabas ng kwarto at agad bumaba kung saan naroon ang restaurant na kanyang pinapasukan. Papasok pa lamang sa loob ay napalingon na kaagad sa kanya ang ibang customer na tila ba hinihintay siya. Hindi iyon pinansin ni Hart at tuloy-tuloy lamang sa pagpasok hanggang sa nakarating sa unahan. Bilisan mo na dyan, Hart, at ang dami ng customers. Naghihintay na silang iserve ang kanilang pagkain. Uwi ka ng kanyang kasamahan sa trabaho. Bakit? Pwede naman kayo ah. Taka niyang sagot dito. Day, ginawa na namin yan. Pero pinapabalik rin nila sa amin ang pagkain dahil ikaw ang nais nilang makita. Ay, kakaingit nga eh. Ikaw lang ang may tip araw-araw. Napailing si Hart at mabilis na kinuha ang nakahilerang pagkain at isa-isang binigay sa mga mesa kung saan naghihintay ang mga customers. Enjoy your meal, sir. Thank you. Mahina niyang wika. Kaagad namang nagpasalamat ang mga kalalakihan at agad siyang binigyan ng tip.
Ngumiti ng tibid ang dalaga at agad tinalikuran ng customer. Oh, magkano nang nakuha mo ngayon? Grabe ka na, Day, ha? Ang laki na ng sahod mo buwan-buwan. Di pa kasama ang tip na nakukuha mo araw-araw. Bulalas ng kanyang kasama nang makabalik siya sa unahan. Ngunit tila walang naririnig si Hart at tulala lamang dahil hinihintay pa rin niya ang tawag ng kanyang ina. Hoy Hart, anong nangyari? Kaway nito kay Hart. Doon na nagising ang diwa ng dalaga nang kumaway ang babae. Wala. May hinihintay lang ako. May problema ka ba? Kanina pagpasok mo nakita kong wala ka sa sarili mo. May nangyari ba? At sino hinihintay mo? Hindi pa man nakakasagot si Hart ay biglang tumili ng mahina ang kanyang kaharap at tumingin sa unahan. Oh, anong meron? Akala ko ba curious kasi iniisip ko? Tanong ni Hart dito. Day, mamaya na. Tingnan mo kung sino ang pumasok. Day, ang tagapagmana ng hotel restaurant na to. Nandito siya. Sagot nito na hindi man lang natinag sa kinatatayuan. Walang balak na lumingon si Hart kaya kinuha niya muli ang pagkain na nasa harap at hinatid sa isang customer. Matapos maibigay, ay bumalik kaagad si Hart sa unahan at may nilagay na namang pagkain sa kanyang harapan. Hart, favor. Nanaisin ko mang ako ang magbigay nitong ladies order. Ay hindi ko na kaya. Saad ng babae at namimilipit na sa sakit ang mukha. Anyari sa'yo? Wala. Nasobrahan ata sa tuwa at excitement. Kaya sumakit ang tiyan ko. Banyo muna ako ha. Grabe na kasi ang sakit eh. Oh siya, sige. Ang bilisan mo at ang dami pang customers dito. Kaagad tumakbo ang babae sa banyo at napailing na lamang si Hart. Number 69 ang susunod na lamesang kanyang pagsisilbihan, kaya kaagad siyang pumunta dito. Good morning sir, narito na po ang inyong pagkain. Nakayuko niyang wika at dahan-dahang nilapag ang mga dalang pagkain. Ngunit nagtaka si Hart dahil hindi man lang sumagot ang customer at nanatili itong nakaupo. Hindi tulad ng ibang kalalakihan na magkakandara pa sa pagtulong sa kanya. Unti-unting tinaas ni Hart ang tingin at kitang-kita niya kung saan nakatingin ang lalaki. Napalunok si Hart dahil nakatitig ito sa kanyang dibdib at namumula pa ang mukha nito. Kaagad napatayo ng tuwid si Hart at umiwas naman ang tingin ng lalaki. Ang gwapo mo sana, kaso katulad ka rin nila. Sa isip ni Hart at akmang aalis na. Oh wait, sabat ng customer. Napatigil si Hart dahil sa narinig. Lumingon si Hart at agad tinuro ang sarili. Are you talking to me, sir? May kulang pa ba sa order ninyo? Yes, I'm talking to you, lady. Kararating ko lang at wala pa akong order na binigay sa inyo. Nagkamali ka yata ng pagsisilbi? Napasinghap si Hart at agad binalikan ng tingin ang numero ng kanyang hawak. Mas lalong nanlaki ang mga mata niya nang makitang number 96 pala ang lamesa na dapat niyang pagsilbihan. Mabilis pa sa 4:00 na lumapit si Hart sa customer at agad kinuha ang pagkain. Ay hala, sorry po sir. Ay hindi ko na po namalayan na nakabaliktad pala ang number na hawak ko. Sorry po talaga. Dahil sa pagmamadali, ay natabig ni Hart ang tubig malapit sa lalaki at agad itong bumuhos sa bandang tiyan nito. Napasinghap pa lalo si Hart nang makitang basang-basa na ang damit nito at pati ito'y nagulat rin sa nangyari. Nais umiyak ni Hart sa oras na yon dahil unang beses pa lamang siyang nagkamali sa trabaho. Mabilis namang kumuha ng bimpo si Hart na nasa kanyang bulsa at agad pinahira ng lalaki. Look miss, stop it. You're ruining my shirt. Kunin mo ng pagkain na yan. Pigil ng lalaki sa kaniya. Sorry po talaga sir, hindi ko po sinasadya. Pagmamakaawa ni Hart at binilisan ng galaw upang makalis na sa lamesang iyon. Matapos maikarga ang lahat ng pagkakain, ay bumalik si Hart sa unahan at nakita niya ang kanyang kasamahan na tulala lamang sa kanya. What have you done, Hart?
Hindi mo ba kilala ang lalaking yun? At bakit ka sa kanya lumapit? 96 ang number ng table na dapat mong magsilbihan. Sorry, nabaliktad ko kasi. Sino ba kasi yun? Mukhang nagalit yata. At sino bang hindi magagalit sa ginawa mo, Day? Hatapunan mo ng tubig yung anak ng may-ari nitong restaurant. Narinig kong may ka-meeting raw yan ngayon at hinihintay pa niya bago mag-order. Tila nang hina muli ang buong katawan ni Hart sa narinig. Ayaw niyang lumingon dahil ramdam niya ang matatalim na titig ng gwapong lalaki sa kanya. Pwede bang ikaw na munang maghatid nitong pagkain sa table 96 please? Parang nanghihina ako. Pakiusap na lamang niya sa kasamahan. O siya, maupo ka na muna doon sa loob. Naku Day, tiyak ipapatawag ka ng manager natin dahil sapul na sapul ka sa CCTV. Hindi na sumagot si Hart at hinintay na lamang ang tawag ng kanyang manager. Unang beses niyang magkamali at mahigpit nila itong ipinagbabawal. Ang masaklap pa ay tagapagmana mismo ang kanyang nakalaban. Panginoon, anong kamalasan itong nangyayari sa akin? Tulungan niyo po ako please. Bulong niya at sakto namang tumunog ang telepono malapit sa kanya. Nanginginig pa ang kanyang kamay nang daputin nito at agad sinagot. Hello po, Miss Hart speaking. In my office now, Hart. Pinapatawag ka ni Sir Vander. Apo? Sino pong Vander, sir? Kinakabahan si Hart sa oras na yun dahil ang kanyang manager ang kanyang kausap. Narinig ni Hart ang paghinga ng lalaki sa kabilang linya at tila may hinihintay ito bago sumagot. Just come here, Hart. You have 10 minutes. Tumango na lamang ang dalaga kahit alam niyang hindi siya nakikita ng manager. Mabilis na tumakbo palabas ng restaurant si Hart dahil nasa ikalamang palapag pa ng hotel ang opisina ng kanyang manager. Ilang minuto pa ang lumipas ay nasa harap na si Hart sa pinto ng opisina. Dahan-dahan siyang kumatok at agad binuksan ang pinto. Ganoon na lamang ang gulat ng dalaga nang unang makita ang lalaking natapunan niya ng tubig at nakaupo pa ito sa upuan ng kanyang manager. Good morning po, sir. Gerin, umupo ka. Salamat po. Nabasa mo ba ang agreement sa kumpanya ng mama ko bago ka pumasok rito? Opo sir. Then, siguro naman alam mo na mahigpit na ipinagbabawal ang pagiging clumsy rito. Sorry po Sir Van. Sorry po talaga. Hindi ko po sinasadya ang nangyari. Tuliro lang po ako dahil may problema kami sa bahay. I don't care about your problem, Miss Hart Santos. Ang sa akin lang ay ang pagsabihan ka sa ginawa mo. Alam mo bang malaking kawalan ito sa restaurant sa oras na sa iba yun nangyari? Huwag mong dalhin rito ang problema mo sa bahay dahil hindi ako interesado sa problema niyo. At tila nasaktan si Hart sa narinig, ngunit nanatili siyang nakayuko. Peking umubo ang kanyang manager at humarap sa kanilang amo. Von, you can go now. Ako nang bahala sa tauhan ko. Gamitin mo na lang isang polo ko dyan sa closet. Baka naghihintay na si Vanessa sa baba. Saad nito na ikinatango ni Van. Alam mo na ang gagawin mo sa kanya. Walang favoritism dito. Kahit pa siya ang pinakamaganda sa lahat ng tauhan ni Mama sa restaurant. Malamig na wika ni Van at kaagad lumabas sa opisina. Napaiyak na lamang si Hart nang masigurong wala na ang kanilang amo. Tahan na Hart. Alam kong aksidente ang nangyari. Huwag mo nang intindihin ang amo natin. Mainit lamang ang kanyang ulo dahil may blind date muli siyang hinihintay. Galit siya sa kanyang ina. At sa tingin ko ay sayo niya ito inilabas. Sorry po manager. Sana makausapin niyo si Sir Van na bigyan ako ng isang pagkakataon. Kailangan ko pong magtrabaho kahit 24/7 pa ito. Bakit? May problema ba talaga sa inyo? Opo sir. Naaksidente po ang kuya ko. Naghihintay pa po ako ng tawag galing kay nanay. Fine. Magpahinga ka na muna sa taas. Ako nang bahalang makipag-usap kay Vander. Kababata ko ang lalaking yun kaya kilala ko na siya. Madali lamang mawala ang galit nun sa katawan. Salamat po manager. Maraming salamat po.
Hindi na bumalik ng restaurant si Hart at dumiretso na sa kanilang kwarto. Mag-isa lamang siya sa loob dahil nasa trabaho lahat ng kanyang kasama. Maya-maya pa ay tumawag ang ina ni Hart at malumanay na ang boses nito. Hart anak, stable na ang kuya mo. Kaso kailangan natin ng $500,000 para operahan siya. Nabagok ang ulo ng kuya mo kaya comatose ito ngayon. Mahabaging Diyos Nay. Kawawa naman pala si kuya. Nasabi na lamang niya at humagulhol ulit. Napaiyak siya sa kanyang sitwasyon dahil hindi niya alam kung saan kukuha ng pera at sa sitwasyon ng kanyang kapatid. Hart, nariyan ka pa ba? Kailan mo maibibigay ang pera anak? Hindi kasi siya mauoperahan kapag walang $500,000. Anak, ayokong mawala ang kuya mo. Kawawa ang mga apo ko at ang asawa niya. Opo, Nay. Narito pa po ako. Huwag kayong mag-alala at manghihiram po ako. Tatawag na lang po ako ulit. Oh, sige. Basta anak, kung maaari may $500,000 na ngayong linggo. May 6 na araw ka pa para maghanap ng pera. Binabana ng kanyang ina ang tawag at napahiga na lamang si Hart sa kanyang kama. Diyos ko, saan naman kaya ako maghanap ng $500,000? Kahit hindi ako matulog ngayon ay hindi ko pa rin makikita ang $500,000 na yan. Nasabi na lamang niya at agad naisip ang kanyang manager. Ngunit naunahan ng hiya sa katawan si Hart at agad pinilig ang ulo. Umiiyak pa rin siya nang maisipang magbabaka sakali sa kanyang mga kasamahan. Tinawagan ni Hart ang telepono malapit sa desk kung saan siya naka-assign. Naroon lamang ang kanyang mga kasamahan kapag wala itong trabaho pinagsisilbihan. Nakatatlong ring lamang nasa kabilang linya at agad itong sinagot. Hello? Aday? Nariyan ka ba? Tanong niya, ngunit walang nagsalita sa kabilang linya. Busy ba kayo dyan, Day? Please press any number kung busy ka. Narinig ni Hart ang pagpindot sa kabilang linya. Kaya huminga siya ng malalim. Day, tulungan mo ko. Nahihiya akong lumapit si manager natin eh. Kailangan ko ng $500,000 pampa-opera sa kuya ko. Day, ayokong mawala si kuya tulad ng nangyari sa tatay ko. Mag-usap tayo mamaya rito pagkatapos mong magtrabaho. Narito lamang ako sa kwarto natin. Unti-unting binaba ni Hart ang tawag at pinikit ang mga mata. Tila isang gripo ang kanyang mga mata dahil hindi maubos-ubos ang kanyang luha sa oras na yun. Samantalang sa restaurant naman, ay si Vander na nakatayo lamang malapit sa desk ng kanyang mga employees. Siya ang sumagot sa tawag ni Hart dahil may ginagawa ang lahat ng kanyang trabahante. Buong akala ni Vander ay importanteng customer ang tumawag, ngunit isa pala ito sa kanyang tauhan. Ganito ba kayo sa trabaho ninyo? Kusa kayong makikipag-usap sa kapwa niyo trabahante sa telepono? Tanong ni Vander nang makabalik ang kaibigan ni Hart. Po? Hindi po kita maintindihan, Sir Van. Never mind. Bigyan mo na lang ako ng number ni Hart Santos. May kailangan akong sabihin sa kanya. Po? Sir Van, ang bigod po sa kaibigan ko. Mabait po yun. May problema lang talaga siya kaya niya nagawa yun sa'yo. Just give me her number. Mabilis na binigay ng babae ang numero ni Hart at kaagad umalis si Van. Ang pogi mo sana. Kaso pusong bakal ka. Sarap mong tirisin. Nasabi na lamang ng babae at kaagad bumalik sa trabaho. Nasa loob lamang ng sasakyan si Vander nang maisip si Hart. Nag-iinit bigla ang katawan ni Vander nang maalala kung gaano kalapit sa kanyang babae habang nilalagay sa kanyang mesa ang mga pagkain. Hindi kalakihan ang dibdib ni Hart at kitang-kita niya ito dahil nakayuko ang babae. Ngunit sapat na ito para sa kanyang dalawang palad. Mabilis na napailing si Vander at pinaandar ang kanyang sasakyan. Bakit ko ba iniisip ang babaeng yun? She's clumsy at walang-wala siya sa mga naka-blind date ko. Speaking of blind dates, ang arte ng napili ni Mama this time. Naiiling niyang wika at biglang naalala ang babaeng ilang minuto lamang na nakasama.
Mahilig sa blind date ang ina ni Vander dahil takot itong maging bakla ang binata o di kaya'y tumandang walang asawa. I'm just 30 years old pero ganoon na lang kung mag-isip ang mama ko. Sa isip niya at biglang naalala ang sinabi ni Hart sa telepono. Naiiling na lamang si Vander at umalis na sa parking lot ng hotel. Dumiretso ang binata sa kanyang opisina at pinagpatuloy ang ginagawa. May sariling negosyo si Vander at wala pa doon ang mamanahin niya sa kanyang mga magulang. Habang nagtatrabaho, ay biglang pumasok sa isip ni Vander ang imahe ni Hart habang pinupunasan ang kanyang damit. Ramdam na ramdam muli ng binata ang pag-iinit ng kanyang katawan. Alam niya kung ano ang kailangan ng kanyang katawan dahil hindi na yun bago sa kanya. Ilang taon na rin siyang walang nagalaw na babae. Dahil tuwing may makakasiping siyang babae, ay naaalala lamang niya ang kanyang dating nobya na niloko siya. Napailing si Vander at tiningnan ang numero ni Hart na binigay sa kanya ng tauhan. Huminga ng malalim si Vander dahil may naglalaro sa kanyang isip para sa dalaga. Nais niyang tulungan ang dalaga sa problema nito sa pera. Kapalit, ang mismong katawan nito. Oh, Giz, he want to taste her badly, ha, Vander? This is not you. Babae ang kusang lumalapit sa'yo, hindi ikaw. Bulong niya sa kanyang sarili at tiningnan muli ang numero ni Hart. Nagtatalo pa ang isipan ni Vander sa balak gawin. Ngunit maya-maya pa ay nalaman na lamang ni Vander na tinatawagan na niya si Hart. Nagulat naman si Hart sa kabilang linya dahil hindi niya kilala ang tumatawag. Ganoon pa man, ay sinagot ito ng dalaga kahit nauubusan na siya ng lakas. Hello? Napalunok si Vander nang marinig ang boses ng dalaga. Tila nagising naman ang kanyang pagkatao, lalong-lalo na ang kanyang alaga sa ibaba. Hello? Sino to? Ulit pa ni Hart at ibababa na sana ang tawag nang biglang umubo ng peke si Vander. Napatigil si Hart dahil pamilyar sa kanya ang boses ng tumawag. Ngunit hindi niya maalala kung saan niya ito narinig. Hello po? Nandyan po ba kayo? Ano pong kailangan niyo? Paano ninyo nalaman ang number ko? Kung scammer po kayo, ibaba ko na lang po ang tawag ha. Dahil wala na po akong pera. Huwi ka ng dalaga. What's your bank account? Bulong ni Vander sa kanyang cellphone. At rinig na rinig ito ni Hart. Po? Sino ho sila? Tsaka aanhin niyo po ang bank account ko? I heard you need money. Huwag mo nang itanong kung paano at saan ko narinig. I can offer you any amount, Hart. Totoo po ba yan? Hindi kayo nagbibiro? Wala akong oras para magbiro. Opo, kailangan ko po ng pera. Pero hindi ko po kayo kilala. Paano ko kayo mababayaran kung sakali namang hiram ako sa inyo? Your body. All I need is your body. Tila nahihirapan pa si Vander habang nagsasalita. Unang beses niya itong gagawin kaya hindi niya alam kung tama ba ang kanyang sinabi. Hindi nakasagot si Hart sa kabilang linya. Ngunit agad din naman itong nakabawi. Excuse me lang po ha. Kung sino po kayong bastos na lalaki kayo, ay tigilan mo ko. Hindi ako bayaran. At lalong hindi ako si Magdalena. Maria Clara po akong pinalaki ng mga magulang ko. Natigilan si Vander at napatulala. Bago pa man siya makapagsalita, ay binabaan na siya ng tawag ni Hart. Oh my goodness, Vander. Anong nangyayari sa'yo? Hindi ka naman ganito sa mga babae na nakakasalamuha mo. Nasabi na lamang niya at pinikit ang mga mata. Tila napahiya ang binata at alam niyang nasaktan ang kanyang ego sa narinig galing kay Hart. Samantalang si Hart naman ay inis na inis sa loob ng kanyang kwarto. Maya-maya pa ay dumating na ang kanyang kasamahan at agad niyang sinabi muli dito ang kanyang problema. Sorry, Day, pero maliit pa ang ipon ko eh. Kahit ipahiram namin sa'yo lahat ng ipon namin ng kasamahan natin ay kukulangin pa rin. Sobrang laki ng 500,000, friend. Bagsak ang balikat ni Hart sa narinig at tumango na lamang sa kasamahan.
Hindi na niya alam kung paano at saan hahanap ng pera. Panginoon ko, wala na ba talaga akong ibang choice? Kung tawagan ko kaya yung lalaking tumawag sa akin. Pero, paano kung makakasiguro na nagsasabi siya ng totoo? Tanging mayayaman lamang ang pwedeng makapagbigay sa akin ng ganong kalaking pera. Pinikit muli ni Hart ang mga mata at nag-isip ng mabuti. Hindi tuloy niya napansin ang oras at nakatulog na pala siya sa kakaisip. Kinabukasan ay umabsent si Hart sa kanyang trabaho at agad lumabas sa hotel kung saan siya namamalagi. Titig na titig lamang siya sa kanyang cellphone dahil isang galaw na lang ng kanyang hintuturo ay matatawagan na niya ang lalaking tumawag sa kanya kahapon. Napalunok si Hart at pinikit ang mga mata. Ay, wala na tayong ibang choice, self. Mag-affirm hunting na lamang tayo pagkatapos nito upang matanggap tayo. At least, hindi judgmental ang mga foreigner. Bulong niya at tinawagan na nga ang numero. Natutulog pa si Vander nang biglang mag-ring ang kanyang cellphone. Inis niya itong dinampot at sinagot ang tawag. Just make sure na importante yung sasabihin mo kung sino ka man. Sarap na sarap ng tulog ko rito nang tumawag ka. Malamig niyang wika. Hindi naman nakasagot ang dalaga sa kabilang linya at tila umatras ang kanyang dila sa narinig. Nagtaka si Vander dahil walang nagsasalita sa kabilang linya, kaya tiningnan niya kung sino ang tumatawag. Ganoon na lamang ang panalaki ng kanyang mata nang makitang pangalan ni Hart ang naroon. Mabilis na napatayo si Vander at uminom ng tubig. Hello? Sorry, ngayon ko lang tiningnan kung sino ang tumawag. May kailangan ka? Hi. Kilala mo naman ako, hindi ba? Seryoso ka ba sa sinabi mo kahapon? Hindi ba yun prank? At kung sakaling papayag ako, paano kita makikilala? Sabi ni Hart sa kabilang linya. Napatulala pa si Vander at tumingin sa salamin. Give me your bank account. Ipapasa ko na ngayon ang pera. Pero, paano kung tumakbo ako? Hindi ka ba natatakot na itakbo ko ang pera mo? Napangiti si Vander at hinagod ang buhok. You can't run away from me, baby. Dahil kilala kita. Don't worry, hindi ako stalker o anumang iniisip mo. Nagkataon lang na nagustuhan ko ang katawan mo. Ibig mo sabihin, isa ka sa mga nagbigay sa akin ng tip? Naging customer ka ba ng restaurant na pinagtatrabahan ko, mister? Yeah, sort of. Send me your bank account para maipasa ko ng pera. I'll send you the address kung saan tayo magkikita after. Alam kong kailangan mo ng pera. Nanginginig ang kamay ni Hart at agad pinasa ang kanyang bank account. Ilang minuto pa ay may 1,000,000 na pumasok sa kanyang bangko at dumating naman ang resibo galing sa kanyang katawag. Walang pangalan na nakalagay na labis nang ipinagtaka. Natanggap ko na. Pero bakit 1,000,000 to? Para may magamit ka pa sa sarili mo. Alam kong 500,000 lamang ang kailangan mo pero dinagdagan ko na. Thank you. Sabihin mo lang sa akin kung kailan tayo magkikita, mister. Wika niya at napatulala pa sa resibong nakatatak sa kanyang cellphone. Hindi tayo magkikita, babe. Ano? Anong ibig mo sabihin? Ibibigay ko sa iyo ang address na pupuntahan mo. Mag-leave ka kahit 1 buwan sa trabaho mo at 1 buwan kitang makakasama sa lugar na yun. Ngunit hindi mo ako makikita dahil matutulog ka tuwing gagalawin kita. Nahulog ni Hart ang kanyang cellphone dahil sa gulat. Natulala siya sa narinig. Ngunit agad din kinuha ang cellphone na basag na. Sorry, ay nahulog ko ang cellphone ko. I think mabuti ang iniisip mong plano. Let's just make sure na walang mabubuo sa loob ng 1 buwan. Of course, babe. Are you clean? Of course I'm clean, mister. I'll hang up now. Tulala lamang ang dalaga at agad tinawagan ng kanyang ina. Nang sinagot ng ginang ang kanyang tawag, ay nagtataka pa siya dahil masyadong maingay ang kanyang naririnig. Nay, nandyan po ba kayo? Hart, anak, pasensya na. Nasa market ako. May binili ako para sa kuya mo. Apo? Gising na po ba siya, Nay? Hindi pa, anak. Pero ang sabi ng doktor,
Sa oras daw na maoperahan siya ay malaki ang tsansa na magigising na siya. Ganun po ba? Sige po, padadalhin ko po kayo ng pera na Isagawa na ninyo kagad ang operasyon. Talaga iha? Naku, salamat naman at nakakita ka na ng pera. O siya, maghihintay ako. Dediretso na ako sa bangko para kunin ang perang ipapadala mo. Binaba na ni Hart ang tawag at kaagad pinadala sa ina ang pera. Ginawa niya pa itong 600,000 upang may maitabi pa ang kanyang ina. Maya-maya pa ay bumalik si Hart sa hotel at agad naghanda ng damit sa kanyang maleta. Kaagad rin siyang nag-file ng leave matapos makapaghanda at inaprubahan naman kaagad ng kanyang manager. Nangungumusta pa si Hart tungkol sa kanilang amo. Ngunit nagkibit balikat lamang ang kanyang manager dahil hindi rin ito kumontak dito. Gabi na nang matanggap ni Hart ang isang text message galing sa lalaki na hindi niya nakilala. Ngunit nagbigay sa kanya ng 1,000,000. Huminga ng malalim si Hart at agad bumaba ng hotel bitbit ang kanyang maleta. Nagulat na lamang siya nang may biglang huminto sa kanyang harapan, isang itim na sasakyan. Good evening po, Ma'am Hart. Pinapasundo ka ni boss sa akin. Inumin niyo na lang po ang tubig na nasa likuran. Utos po ni boss. Napalunok si Hart at alam niyang walang atrasa na magaganap sa oras na yun. Alam niya rin kung ano ang nasa tubig na ipapainom sa kanya ng misteryosong lalaki. Ngunit, ang ipinagtaka niya ay kung bakit hindi man lang siya nakaramdam ng takot. Bagkus, ay excited pa siya sa posibleng mangyari. Tumango na lamang si Hart at agad pinasok ng maleta sa loob ng sasakyan. Maya-maya pa, ay dahan-dahan niyang ininom ang tubig at unti-unting dumilim ang kanyang paningin. Wala na. Sorry tay kung ang Maria Clara niyong anak ay magiging isang Magdalena na. Para po to kay kuya. Naisip niya bago tuluyang nakatulog. Sa kabilang banda naman, ay si Vander na hindi mapakali sa loob ng kanyang rest house. Hinihintay niya ang pagdating ni Hart at hindi niya alam kung ano ang mararamdaman. Isa lang ang alam niya. Excited siyang makita muli ang babaeng nagpapainit sa kanyang katawan. Ilang oras ang lumipas at narinig na ni Vander ang ugong ng kanyang sasakyan. Mabilis na bumaba ng bahay si Vander at agad lumapit sa kanyang driver. Salamat Manong. Kung hanapin man ako ni Mama, please tell her na kasama ko ang girlfriend ko. Ipapakilala ko sa kanya soon po. Saad niya rito. Sige iho. Aalis na ako bago pa ako maiwan ng bus pauwi ng Maynila. Tumango na lamang si Vander at iniwan na siya ng matandang driver. Nakahinga ng maluwag ang binata nang hindi na nagtanong ang driver tungkol kay Hart at bakit niya ito pinatulog. Dahan-dahan niya na pinangko na parang bagong kasal ang natutulog na si Hart. Biglang tumibok ng mabilis ang puso niya habang tinititigan ang mukha ng dalaga. You're indeed beautiful, Miss Hart Santos. Kaya maraming customer ang restaurant namin dahil sa angking gandang taglay mo mismo. Bulong niya at inakyat na sa taas ang dalaga. Tulog na tulog pa rin si Hart at unti-unting binaba ni Vander ang kanyang suot. Napalunok si Vander sa nakita dahil sobrang puti at kinis ng balat ni Hart. Kasing puti ng niyabi ang balat at kasing ganda ng isang Diyosa ang mukha nito. I can't do this. Hindi ko yata kayang galawin ang tulog na babaeng to. Bakit ko ito gagawin sa walang kamuang-muang na babaeng to? Iling niyang wika at agad nagkalkalang damit sa maleta ni Hart at pinalitan na lamang niya ito ng pantulog. Sleep tight babe. Bukas na lamang tayo mag-usap. Saad niya at hinalikan sa noo ang dalaga. Bumaba ng kwarto si Vander at doon natulog sa sala. Hindi kakayanin ng kanyang konsensya kung itutuloy niya ang balak sa babae. Kinabukasan, ay agad nagluto ng agahan ng binata habang hinihintay na magising si Hart. Samantala ang dalaga naman sa kwarto ay pinapakiramdaman ng kanyang sarili. Bakit ganun? Wala namang masakit sa akin. Akala ko ba masakit kinabukasan ng buong katawan sa oras na mawala ang virginity? Pero bakit wala akong nararamdaman? Bulong niya at agad nilibot ang paningin sa buong kwarto. Napangiti si Hart
dahil sobrang linis ng silid kung saan siya natutulog at nakita niya ang nakatupi niyang damit na suot niya kagabi. Ang binihisan niya ako? Ang bait naman pala ng misteryosong lalaking to. Nasaan kaya yun? Dahan-dahang umalis sa kama si Hart at binuksan ang pinto. Naamoy niya kaagad ang mabangong sinangag sa baba at alam niyang wala siyang ibang kasama rito kundi ang lalaki lamang. Dahan-dahan siyang bumaba at kitang-kita niya ang likod nito. Napalunok ng laway si Hart at dahan-dahan siyang lumapit dito. Ay, may maitutulong ba ako? Utal na wika ni Hart. Napatigil naman si Vander at dahan-dahang lumingon sa dalaga. Doon nanlaki ang mga mata ni Hart dahil nakilala niya kaagad ang lalaki. Vander? How's your sleep? Sorry kung pinainom pa kita ng pampatulog. Kumain na tayo. Ikaw bang nagbigay sa akin ng 1,000,000? Ako nga. Umupo ka muna at sasabihin ko sa iyong lahat. Dahan-dahan namang umupo si Hart at tulala pa rin sa harap ng gwapong si Vander. Look Hart, I'm sorry. What I did was wrong. Pero hindi ko naman tinuloy ang bala ko sa'yo. Bakit? Bakit di mo ginawa? Naibigay ko na kay nanay ang 600,000. Hindi ko na iyon mababawi upang ibalik sa'yo. Hindi kaya ng konsensya ko, Hart. You're so pure and innocent. Ayokong mawala yun sa'yo. Parang hinaplos ang puso ni Hart sa narinig at unti-unti siyang napangiti. Mabait ka naman palang amo, Sir Vander. Sorry po ulit sa nagawa ko sa'yo. Wala yun. Kumain na tayo at baka lumamig pa ang pagkain. Saad ni Vander at pinagsilbihan siya. Tumango si Hart at kinilig habang nakatitig sa binata. Wala silang imik habang kumakain nang biglang nag-ring ang cellphone ni Hart. Ang kanilang kapitbahay ang tumawag kaya sinagot niya ito. Auntie Lourdes, bakit po? Iha, huwag ka sanang magugulat sa sasabihin ko ha. Pero hindi na talaga kaya ng konsensya ko ang pinaggagawa ng mga magulang mo at kapatid mo sa'yo. Iha, hindi totoong nadisgrasya ang kuya mo. Isinugal nila ang perang ipinadala mo at pati pa ang bahay at lupa ng tatay mo ilasingla nila sa bangko. Narinig kong binigyan mo ang iyong nanay ng 600,000 at mukhang nabawi na nila ang bahay at lupa sa bangko. Sorry Iha, pero ayokong makialam noon. Pero hindi na ako makatulog sa konsensyang bumabagabag sa akin ngayon. Tulala lamang si Hart at sunod-sunod na tumulo ang kanyang luhas sa mga mata. What happened? Kailangan pa ba nila ng pera? Hey, tahan na at tutulungan kita. Niloko nila ako, Vander. Muntik ko nang maibigay ang sarili ko para sa kanila. Iyon pala hindi totoong nadisgrasya ang kuya ko. Nalulong sa sugal ang nanay at kuya ko at naiksangla nila ang bahay at lupa. Ngayon nga ay baka nabawi na nila ito dahil sa pera mo. Tulala naman si Vander sa narinig. Humagulhol palalo si Hart at napayakap ng mahigpit kay Vander. It's okay. Wala namang mawawala sa'yo. Hayaan mo ang karma ang bumalik sa kanila. Huwag kang magalit sa kanila dahil magulang at kapatid mo pa rin sila. Oh God. Salamat at binigay mo sa akin ang isang Vander. Alam kong may purpose ang lahat ng to. Lahat ng sakit na nararamdaman ko ngayon ay mawawala rin dahil kay Vander. Sa isip ng dalaga at unti-unting lumayo sa lalaki. Titig na titig si Hart kay Vander at unti-unting hinaplos ang mukha nito. Thank you. Ay salamat at narito ka sa tabi ko. Baka ano na ang magawa ko kapag wala ka ngayon sa tabi ko. I won't forget this moment, Vander. Nais kong manatili ka sa tabi ko hanggang sa malampasan ko ang pagsubok na to. I can stay with you forever, babe. I really like you. Dumating pa sa punto na magagawa kong itakas ka sa trabaho mo. Let's get married. Kapag ready at okay ka na. For now, let's enjoy being together. Sa loob ng 1 buwan, malakas ang kutob ko na matututunan mo rin akong mahalin. I already love you now, Vander. Wala na akong mahihiling pa. Napatunayan kong mabait at mapagkakatiwalaan kang tao. Dahan-dahang nagtagpo ang kanilang mga labi. At doon napatunayan ni Vander na hindi lang pala pagnanais sa katawan ng dalaga ang kanyang nararamdaman.
kundi ang maangkin pati ang puso nito. Napangiti na lamang silang dalawa at niyakap ang isa't isa. Lumipas ang isang buwan, ay ipinakilala na nga ni Vander si Hart sa kanyang ina. Kaagad namang natanggap si Hart ng ginang at humingi na rin ng tawad ang buong pamilya ni Hart sa kanya. Hindi naman nagtanim ng galit si Hart, ngunit pinutol na niya ang pagiging breadwinner ng pamilya dahil nais na rin niyang bumuo ng sarili niyang pamilya. Walang nagawa ang kanyang ina, kundi ang pumayag dahil nahihiya pa rin ito sa nagawang kasalanan. Ikinasal na rin si Vander at Hart makalipas ang isang taon. Imbitado pa rin ang pamilya ng babae sa kagustuhan na rin ni Vander. Dahil para sa lalaki, kahit anong nagawang kamalian ng ating magulang, ay magulang pa rin natin sila. Iyon ang isa sa nagustuhan ni Hart sa kanyang asawa. Napakabuti ng puso nito para sa kanyang pamilya. The end. At dito na po nagtatapos ang magandang kwentong ito. Kung nagustuhan ninyo, please don't forget to like, share, and subscribe. Hanggang sa susunod na storya. Maraming salamat sa pakikinig.